Hello mga ka-G-Lovers! So, pasensya na kayo kung hindi tayo nakakagawa ng video. So, madami lang akong inaasikaso. So, may dinala sa atin dito, may warranty seal pa. So, keybox, problem nito, kumukurap-kurap. Yan. Nawawala yung display, kaya hindi siya nagana. Pero dito, yung sa power button niya, yung indicator niya, steady naman. So, dito lang yung problema niya, kita nyo. Tapos yung display yan, hindi yan na diretso. Off, tapos on. So, titingnan natin yan. So, bali sabi na may-ari, simula ng pagkasira nito ay bihira daw gamitin. So, sabi niya, minsan sa isang taon, mga dalawa, hindi pala dalawa, mga 4 o 6 na beses niya lang ginagamit pag may okasyon lang. Nung kailangan niya naman gamitin ngayon, yun, ganyan na yung problema niya. Sabi ko sa kanya, baka ginamit niya to tapos nag-brown out o nag-black out o nawala ng kuryenteng bigla tapos dumating bigla na hindi niya tinanggal yung pagka-plug-in nito. Baka yun ang ikinasira. So sabi niya, hindi niya daw matandaan. Basta ganyan na lang daw nangyari. So, binuksan ko muna to. Kita nyo, naka-warranty seal pa nga yan. Titingnan natin, aalamin natin kung ano ba yung problema nito. So, kadalasan yan, power supply. Pero, pag good yung power supply, syempre, check tayo sa mainboard. Pero, mahirap-hirap na yan pag sa mainboard yung problema. So, tara, buksan muna natin to. Tapos, titingnan natin. So, baka maka-experience yung mga baguhan nito para meron kang idea kung paano natin siya ayusin. So, panoorin nyo na lang. So, sa mga professional, pwede na rin skip kasi alam ko, kabisado nyo na kung paano ayusin yung mga ganito. So, tinuturo lang natin sa inyo kung paano yung basic troubleshooting ng mga ganito. So, ayan, almost maubos natin yung tornilyo. So, buksan natin. Bali, ito yung laman niya. Makikita nyo, parang ordinary lang. Napakaliit yung board, napakaliit yung power supply. Siguro, una muna natin siguro titingnan sa power supply, syempre. Kasi power yung problema natin. So, check natin yung voltahe. So, pag tinignan mo yung power supply, wala siyang tag. Hindi natin alam kung ilang voltahe nito. Hindi natin alam kung anong pagka-pattern pala ng voltahe nito. Basta, ang alam ko lang sa kanya, meron siguro itong 12 volts, positive 12 volts negative, at 5 volts. So, mga ganyan. So, check nga natin. So, green on ko yung black. Tapos yung red, ang pantis natin ay napakataas, 18 volts. So, ibig sabihin, over voltage. Yan, over voltage. 18 volts, negative 17 volts, to 18 na din yan. Tapos yung 5 volts ay naging 7.8. So, paano ko nakukuha yung voltage rating yan pag test? Basta grinon ko, dun sa may tornilyo yung kulay black na test probe. Tapos yung, yung red, yun ang pantest natin. So, baklasin natin to. Kadalasan sa mga ganitong problema, tumataas yung voltahe, feeding coupler. At yung regulator IC. Yan yung mga kadalasan na nagpapa-over voltage. So, hindi natin alam kung alin ba yung problema niyan sa dalawa. Feeding coupler or feeding, tawag yan yung IC natin. Pinaka-IC. So, nakaranas din ako niyan sa diode yata yun. Nakalimutan ko na. Parang sa diode na nag-over voltage din. Pero kadalasan sa coupler at sa IC. Nung tinignan ko to, so yung coupler available sa akin. Ang problema yung IC hindi available sa akin. Yan. Tingnan nyo maigi. So tinignan ko siya.
So, ginawa ko muna dito bago ang lahat kasi mukhang nakita ko may mga crack. Pwede rin kasi dahilan niyan kaya nag-over voltage. So, niresolder ko muna siguro to. So, niresolder ko siya dyan, tapos tinis natin ulit. So, resolder ko lang to, fast forward natin ng konti. So, yan ang mga ka-J-lovers. Sisimulan natin siya i-resolder. So, almost lahat dyan, ni-resolder ko na para sigurado. So, chinik ko muna yung ano nyan, yung capacitor, wala naman tirang voltage. So, naka-fast forward yan ng, hindi naman sobrang fast forward, basta pinas forward ko na lang yung ano nyan, yung video na to. So, in-speedan ko na lang para medyo madalian. So, yan yung ano na yung ginawa ko dito. So, ni-resolder ko siya. Tapos, i-check natin kung gagana na ba siya. So, pag may crack kasi, may posibilidad din yan magpapa-over voltage. Diba sa kadalasan, based on my experience, ang kadalasan nagpataas ako ng voltage sa pag-troubleshoot nito, yung coupler. Pag sira yung coupler, minsan tataas yung voltahe niya kasi abnormal lang yung feedback niya. So, nagkaka-abnormal lang yung switching feedback niya, kaya tumataas yung voltage. Tapos, IC, regulator IC. Pag sira yung IC, talagang minsan nakakapataas din yung yung voltahe kasi iba na yung switching speed niya. So, nakakapataas ng voltahe. Yan yung mga na-experience ko. Tapos, sa capacitor, minsan nakakapataas din yan. Tapos yung, nakakapalow pala, nakapababa. Bihira sa capacitor yung nakakapataas. Sa diode, minsan, nakaranas yata ako niyan. Tapos, sa tawag niyan, sa mga resistor, pwede rin yan. So, pero kadalasan talaga, itong dalawa na to, yung IC or yung coupler. So, ginawa ko dito, ni-resolder ko muna siya kasi ito try natin. Tapos, tinignan ko maigi yung IC, wala akong available ng IC. May posibilidad din kasi sira tong IC na to. Saka, nung dinala to na may-ari, hapon na, magsasara na kami. So, kaya medyo mabilisan na rin yung gawa natin. Pero may quality review naman kahit mabilisan ng konti. So, ayan, tapos na tayo mag-resolder. Yan. So, tinignan ko lang kung mayroon pa siyang ibang loose contact. Wala naman. Na-resolder ko naman lahat. So, check natin ulit yung voltahe kung normal na ba. So, nung pag-check natin dito, yan, tingnan nyo maigi kung tumaas na ba. Basta madali lang naman i-check to mga ka-J-lovers. Sabi ko nga sa inyo, yung black test lead natin o test rod natin, ilagay nyo dun sa may tornilyuhan niya. Tapos yung red, yun ang pantis natin. Ang pinakadulo niyan, sigurado natin, pwedeng positive o negative, 12 yan. Tapos sunod-sunod na yan. So, check mo. Pag hindi gumana, ibig sabihin ground yung na-test mo. Tapos kung gumana, yan na yung mga voltahe. So, nilagyan ko muna siya ng tornilyo para makapag-test tayo. So, sana naintindihan yung ginagawa natin. So, may last option pa naman tayo nito. So, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-last option yan, mga ka-J-lovers. Yun yung pinakamadaling paraan. Hehehe. So, ito muna tayo sa pagtatry nito. Yan, kabit ko lang. So, okay. Check tayo ng voltahe, mga ka-J-lovers. So, baligi, ang ginawa ko, hindi ko na siya kinabit yung papuntang board. Baka masira pa yung board kasi ang taas ng voltahe. So, nang nag-check ulit ako, wala siyang nadidetect na voltahe, di ba? So, ibang klase yung design ng power supply nito. Tingnan nyo maigi. Wala tayong nadidetect na voltahe. AC yung nadidetect ko. Wala siyang DC. Nung hindi nakalagay yung connection. Kaya sabi ko, balik ko lang ulit naman yung connection. So, kasi wala akong nadidetect na tamang voltahe. AC yung nadidetect ko. Oh, kita nyo, 51 volts AC. Kaya, sabi ko baka iba yung design ng power supply nito o kailangan i-trigger, ikabit yung connection. So, kinabit ko ulit yung connection. So, nag-check ulit ako dito. Nung pag-power on natin, nakita nyo, blink-blink pa rin. Tapos, lumabas na yung voltahe.
So, ganun pa rin. Nasa 17 to 18 volts pa rin. Wait lang. 17 to 18 volts DC. DC. Negative 17. Tapos 8 volts sa 5 volts. So, sabi ko sa may-ari, dahil magsasara na kami, so, pwede ko naman itong palitan siguro ng coupler. Pero yung IC, wala tayong pampalit, sabi ko sa may-ari. So, may paraan ako dito para mabilisan. Pero titingnan ko muna kung match para hindi na ako mag-convert. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit natin. So, ito yung napakadali lang nito. Kasi available naman. Sa mga ganito kasi napakaliit, standard yung pattern ng connection niya. Kadalasan lang, hindi ko sinasabi lahat, pero kadalasan lang, standard yung pattern. Yan, tinignan ko talaga, hindi available yung part number ng IC sa amin. Kasi may posibilidad din sira yung IC nito or coupler. Pero hindi na ako nagbaka sakali kasi meron naman akong pwedeng gamitin mga ka-J-lovers na madalian na lang. Kasi maghahapon na, magsasara na kami. Kaya ito na yung gagamitin natin. Itong Broadway na yan. Kita nyo yung model. Hindi ko nabasa masyado. Basta ito yung gagamitin natin. Sakto, parehas sila ng laki. Pero importante, parehas yung pattern ng voltahe. Dahil itong original na power supply, wala siyang tag. So, itong universal ay may tag. So, ang gagawin natin, i-check natin yung voltahe, di ba? So, tama naman yung connection natin. Yung pag-test ko kanina, yung pinakadulo ay positive 17 volts. Tapos, yung gitna ay ground. Ay sumunod ay ground. Tapos, negative 17 volts. So, same naman. So, tinignan ko dito. Yan, kita nyo, almost the same sila. Yan o. Kita nyo. Kung nakatalikod siya, yan, ground, 5 volts, ground, tapos negative 12 volts, tapos ground, tapos positive 12 volts. So, sabi ko, same naman sila. So, ilagay lang natin to dahil same naman yung nila, pagka-pattern. So, napakadali lang, di ba, mga ka-J-lovers? Pero titingnan nyo naman na maigi dapat bago kayo lagay ng lagay. Porque sinabi na universal, saktong ganyan na lang ilalagay nyo. Saktuhan. So, dapat i-check nyo pa rin kung tama yung pagka-pattern ng voltahe at tama yung voltahe na nakalagay. So, tara, testingin nga natin ulit. So, buti pumayag naman yung may-ari na ito na gamitin na lang natin tong power supply kaysa magbaka sakali pa kasi kung talagang sira yung IC nun, so wala tayong pampalit, ganun din ang babagsakan natin kasi maghahapon na rin, so hassle pa rin sa kanya kasi magsasara na rin nga kami, baka abutin ng sarahan to, maiiwan niya pa to. So ito na yung ginawa namin dito, palit power supply. So more lang naman to mga ka-J-lovers, dito sa amin nasa 200. Ewan ko sa inyo kung magkano yan sa inyo. Pwede sigurong tumaas o bumaba. Pero pag binili mo sa online siguro to, mas mura pa to mga ka-J-lovers. Basta nasa 200 to sa amin. So tara, kabitan natin. Kaya kung baguhan ka or mahilig ka lang mag-boroboting-ting, so ganito, palit mo lang siya power supply. Basta tingnan nyo ng maigi yung pagka-pattern ng voltahe at yung voltahe kung tama. So, okay na yan. So, ayan na mga ka-J-lovers. Yan o. Same din yung connection. Tinignan ko. Yung positioning. So, same din. So, tara. Plug in na natin. So, kita nyo, steady na siya. Loading na. So, umikot na rin. Kita nyo. So, ito yung ginamit natin. Yan, kita nyo. Yan, B, 2010. Yan, Broadway, Universal DVD Power Supply na maliit. So, nag-0-0, ibig sabihin good na. So, kabitan natin ang monitor para makita natin kung gumana na yung display. Hindi na siya nakurap-kurap yung display. So, napaka-importante pa rin yun. So, di ba, napakadali. So, ang dali lang ayusin, di ba?
So, pero pinakita ko pa rin sa inyo kung mga anong proseso. Kung wala kayo nito, pwede kasi yung mag-resolder. Yan, sinabi ko nga sa inyo, kung wala kayong papalita, pwede kayo mag-resolder. Pwede nyo check yung coupler at yung regulator. Kung may pampalit naman kayo, wala naman problema yan. So, pero kung mayroon naman kayong universal, so hindi na kayo mahihirapan, kabit nyo na lang. Napakadali pa yon. Kita nyo, ang dali lang, di ba? Gumana na siya. So, sana meron kayo naintindihan sa tutorial natin to. Thank you very much sa inyong pagsubaybay lagi. Maraming salamat.